Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno sa Pilipinas man o sa Japan. Student visa sa Japan, mga paalala at mahalagang impormasyon. Maraming nagtatanong tungkol sa pag-a-apply ng student visa sa Japan, lalo na para sa mga gustong mag-aral ng Japanese language, college, vocational school, o para magkaroon ng mas magandang oportunidad sa trabaho sa future. Pero mahalaga po na maintindihan muna ang buong proseso dahil hindi po basta-basta ang pag-a-apply at kailangan talagang handa sa requirements, gastos, at responsibility bilang international student. Ang unang hakbang po ay ang paghahanap ng legit na school sa Japan. Kadalasan po Japanese language school muna ang ina-applyan ng mga Filipino students dahil ito ang pinaka-common na paraan para makapunta sa Japan bilang student. Mahalaga na accredited o rehistrado ang school para legal silang makapag-process ng student visa. Mas mabuti rin kung direkta sa school makikipag-usap o sa trusted agency lamang para maiwasan ng scam o fixer. Pagkatapos makapili ng school, magsisimula na ang pagsusumiti ng requirements. Kadalasang hinihingi ng school ang passport, ang PSA birth certificate, diploma at transcript of records, school records, ID pictures, resume o personal history, financial documents ng sponsor, affidavit of support kung may sponsor, at proof of relationship kung kamag-anak ang sponsor. Napakahalaga po ng sponsor dahil tinitignan ng immigration ng Japan kung may sapat na panggastos ang student habang nag-aaral. Maaaring sponsor ang magulang, kapatid, kamag-anak o asawa. At kadalasan, hinihingi ang kanilang bank certificate, income tax, certificate of employment, payslip, at bank statement. Dito madalas nagkakaroon ng problema ang ibang aplikante kapag kulang o hindi malinaw ang source of income ng sponsor. Kaya dapat totoo at kumpleto ang documents dahil mahigpit ang Japan immigration. Kapag kumpleto na ang requirements, ang school sa Japan ang mag-a-apply ng COE o Certificate of Eligibility sa immigration ng Japan. Ang COE ang isa sa pinaka-importanting dokumento dahil ito ang nagpapatunay na eligible ang student na mag-aral sa Japan. Karaniwan inaabot ito ng 2 hanggang 4 na buwan. Depende sa school at dami ng applicants. Kung approve na ang COE, ipapadala ito sa aplikante sa Pilipinas. Doon pa lamang makakapag-apply ng student visa sa Japanese Embassy o BFS Japan. Hindi ito automatic na dahil may COE ay approve na agad ang visa. Pero malaking factor ito para ma-approve. Sa pag-apply ng visa, kadalasang requirements ay ang passport, visa application form, picture, original COE, school documents, at additional supporting documents. Pag-approve na ang visa, pwede nang pumunta ng Japan bilang student. Pero mahalagang maintindihan na hindi madali ang buhay student sa Japan. Maraming estudyante ang nagugulat sa taas ng gastos at hirap ng buhay lalo na kung walang sapat na budget. Bukod sa tuition fee, may rent o dormitory, utilities, food, insurance, transportation, at ang iyong daily expenses. Kaya karamihan ng estudyante ay nagpa-part-time job sa Japan. Pinapayagan po ang student visa holders na mag-part-time hanggang 28 oras per week kapag may work permit o permission to engage in activity other than permitted.
Madalas, ang trabaho nila ay sa convenience store, sa restaurant, sa factory, hotel cleaning, at bento factory. Pero hindi rin dapat umasa lang sa part-time dahil ang pangunahing purpose ng student visa ay pag-aaral. Kapag napabayaan ang attendance o grades, maaaring magkaroon ng problema sa visa renewal. Isa ring importante ay ang attendance sa school. Sa Japan, mahigpit sila sa attendance. Kapag mababa ang attendance, maaaring hindi ma-renew ang visa. Maaaring hindi payagan mag-work at maaaring maapektuhan ang future visa applications. Kaya dapat seryoso talaga sa pag-aaral. Para naman sa gustong magstay longer sa Japan after graduation, may pagkakataon makapag-change visa into working visa kung makahanap ng company na mag-i-sponsor. Pero hindi ito automatic. Depende ito sa educational background, Japanese level, sa work skills, at company sponsorship. Kaya mas maganda paghandaan ang pag-aaral ng Japanese language habang maaga. Mahalaga ring mag-ingat sa mga illegal recruiter o fixer na nangangako ng madaling student visa kapalit ng malaking pera. Tandaan po, walang guaranteed visa. Embassy at immigration pa rin ang final decision. Dapat legal at totoo lahat ng documents. Sa kabuuan, ang student visa sa Japan ay magandang oportunidad para sa gustong mag-aral, magkaroon ng experience, at posibleng makapagtrabaho sa future. Pero kailangang handa sa gastos, responsibilidad, pag-aaral, at adjustment sa buhay sa Japan. Mas maganda kung magre-research mabuti, pumili ng legit na school at siguraduhin kumpleto at legal ang lahat ng documents para mas mataas ang chance na ma-approve ang application. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kompleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago nang walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. At sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.